Untouchable, feeling above the law, manlalaban daw ho itong si Digong. Yan po yung mensahe ni former spokesperson Harry Roque. So bago tayo mag-jump sa topic na yan, balikan natin yung panahon, yung mga eksenang ganap kung saan napaka-intense ng mga tao nung nalaman na itong si Digong ay natataranta. So the day after magpakalap ng fake news nitong si Harry Roque, nagkagulo ang mundo ng mga Duterte Bobo supporters. Kasi parang tila baga nawala na sila ng tiwala dito kay Harimau. Bakit naman nawala ng tiwala, Mima? Sila kay Harry Roque. It is that because kung tumawag man si Digong sa kanya, nanghihingi ng tamang legal process. Kasi, di ba, sabi nga ni Harry Roque, tumawag sa kanya si Digong dahil nga hindi siya mapakali na baka anytime daw ay aarestuhin siya. So, kung tumawag man si Digong, ay humihingi po siya ng legal process kay Harry Roque. Ngunit ang ginawa ni Harry Roque na dapat yun ay private conversation, sinapubliko niya. Malaking kahihiyan to sa mga Duterte kasi branding nila, matapang sila, walang kinakatakutan. 'Di ba? Malaki yung ginawang kalat ni Harry Roque na siyang, nililinis, clean a mess ni Panelo. Kaya nga nag-away sila, 'di ba? Kaya nga sinabi ko nagkagulo. Nagda-damage control itong si Panelo sa kalat na iniwan ni Harry Roque. So ngayon, nagkagulo na yung mundo nila. Nagalit kay Harry Roque yung iba. Si Panelo kasi bumoses din eh. Ano yung sabi mo, tumawag sa'yo si Digong? Tinanong kung ano yung about sa arrest warrant, gato ganyan, aarestuhin anytime. Kinonfirm ni Panelo na tumawag siya mismo kay former President Duterte at sinabi ni former President Duterte, we do not know kung ulyanin ba itong si Digong na nalimutan niya na nagkulkul ba sila ni Harry Roque. Pero ang sabi niya kay Panelo, never niyang tinawagan itong si Harry Roque. So agad-agad nagsalita itong si Panelo sa social media, sa mainstream media, nagpa-interview siya at sinabi niyang fake news itong si Harry Roque. See? Sakit nun. Sakit nun, Harry Roque. Nilaglag ka ng amo mo. Pinahiya ka. Pinapalabas kasi nungaling ka. Pero nanindigan itong si Harimau. Talagang pinanindigan niya yung sinabi niya, hindi, tumawag talaga sa akin si Digong. Si Tatay Digong. Tatay kasi yung tawag nila. Hindi, tumawag talaga sa akin si Tatay Digong. Pinanindigan niya. Pero guys, anyway, dito na tayo. Ano nga ba yung message nito sa atin? It is, para sa akin natatakot na nga sila. Natataranta, nagkaroon pa ng panic. Talagang grabe yung epekto ng fentanyl, no? Ngayon, may message. Itong si former President Duterte na ipapahatid niya sa taong bayan. Na ang nag-spokes again and again and again, itong si Harimau. Sabi ni Harry Roque, ito yung mensahe ni Digong, isinisiwalat ko lang sa publiko kung ano ang sentimento ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi siya papahusga sa mga dayuhan. Hindi siya magpapahuli ng buhay sa ICC. Kinakabahan si Mima kasi hindi daw papahuli ng buhay. So ngayon, ano yung message ni Digong na gusto niyang iparinig sa taong bayan? Di ba sabi niya, hindi daw siya papahuli ng buhay. Kahit anong mangyari, kasuhan siya ng ICC, kasuhan siya ng sedition, ipatumba man siya, hindi siya magpapahuli ng buhay. So ngayon guys, kung naiisip nyo, yung message niya dito is manlalaban siya. Manlalaban, mag-aaklas. Yan yung message niya, guys. Manlalaban siya. Untouchable nga. Imagine, naging mambabatas ka, naging abogado ka, naging pangulo ka, tapos wala kang respeto,
Wala ka man lang karespe-respeto sa batas at sa administrasyong to. Pasalamat ka pa nga, binibigyan ka ng ng rule of law and due process ng ating gobyernong to. Tapos ikaw nangangatwiran ka. Aba, matapang. 'Di ba? Matapang guys. Untouchable. Yan yung gusto niyang iparating. Manlalaban siya kasi ano sabi niya? Hindi siya magpapahuli ng buhay sa ICC. So meaning to say, manlalaban. Kasi yan yung pinaka-generalization nito eh. Ano pa ba yung other term nito na hindi siya magpapahuli ng buhay? Diba? Maliban sa untouchable or feeling superior or above the law, talagang manlalaban siya. Pero guys, wag na tayong magtaka ha. Wag na tayong magtaka kung sakali mang inaresto itong si former President Duterte tapos hindi natin sa hinihingi natigok. So meaning to say, baka nanlaban nga. 'Di ba? Hindi natin sa hinihingi guys ha. Possible scenario lang to. Kunyari nandito na yung warrant of arrest, inaresto siya, tapos malaman natin na natigok siya. So meaning to say, may katotohanan nga itong binitawan ni former spokesperson Harry Roque na manlalaban talaga siya, na hindi siya papahuli ng buhay. 'Di ba? Malaki guys ang tsansa na totoo itong sinasabi ni Harry Roque na talagang, hindi siya magpapahuli ng buhay. Untouchable nga. Feeling above the law. Hindi katulad ng, 'di ba, yung mga biktima nila sa madugong war on drugs, na mga planted crime scenes. Tapos iniimbento lang nila yung salitang nanlaban. Pero siya, kung sakaling manlaban siya, abay totoo. 'Di ba? Nagigets niyo ako, guys? Kasi yung sa war on drugs nila, yun yung totoong mga gawa-gawang salitang nanlaban, mga planted crimes, kasi, may mga special reward kapag ikaw ay nakategi ng addict, 'di ba? Pero sa kanya, kung sakaling matigok man to, abay baka may katotohanan na baka nanlaban to, kasi siya na mismo nagsabi na hindi siya magpapahuli ng buhay. 'Di ba? Grabe. Ako dapat, ito si Digong, magpasalamat siya kasi, sila, may mga pera, dumadaan sa rule of law, dumadaan sa due process. Samantalang yung mga taong nategi, hindi man lang nabigyan ng kahit isang tsansa na idepensa ang kanilang sarili o bigyan ng pagkakataon na mamuhay ulit sa tamang pamamaraan. Wala, ang ginawa, tinigo. Diba? Hindi hindi nila nadepensahan ang sarili nila. Hindi man lang nila narinig yung sigaw ng mga taong nategi na maawa kayo, may pamilya ako. May anak ako, may kapatid ako, may nanay ako. Kasi guys, may mga bagay talaga na, nasa point sila ng buhay nila na wala silang ibang choice. Pero madaming choices, pero yan yung napili nilang choice. Diba? Yung mga ganun guys, dala ng kahirapan, dala ng kakulangan sa pera, pero hindi nila binigyan ng pagkakataon kung adik i-rehab. Gaano kadami yung mga nategi? 30,000, pero according to sa PNP, 7,000 daw. Sa 7,000 na yun, imposible, lahat yun nanlaban. May possible na ang iba nanlaban, pero hindi natin pwede sabihin na ganun karami ang nanlaban. 7,000, lahat yun nanlaban. Tapos yung nagkaso pabalik, 50 katao lang. O asa ng station doon? 'Di ba? Walang human rights talaga sa panahon ni Digong. Nakakaloka. Walang kaawa-awa. Hindi man lang binavalue ang buhay ng isang tao. Anong kala nyo dyan, baboy? Na pag inano nyo, okay lang. Ang magrereklamo dyan, yung may-ari lang. Ganon. Ganon bang tingin nyo sa tao? Baboy, pusa, aso? Ay, naalala nyo guys itong si Lim Sing. Isang Chinese drug lord, pinakamalaking Chinese drug lord sa panahon ni former President Marcos Sr. 'Di ba? Fina-firing squad siya. Kasi nga, nalaman na siya ay, lord ng mga drug lord. Chinese drug lord, malaking drogista. Pina-firing squad. Pero bago siya pina-firing squad, dumaan siya sa rule of law and due process. Not unlike dito sa mga tinegi nila ng kampo ni Digong. 'Di ba?
walang rule of law, walang due process. Nilabag nila ang 1987 Constitution, Article 3, Bill of Rights, Section 1. May paglabag. Ano yung nakasaad sa article na yon? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied and equal protection of the law. Buti ka pa nga, Digong, meron kang rule of law. Sinusunod yung due process para sa'yo kung aarestuhin ka man. Samantalang tong mga taong tenegi, wala. Nilabag ang 1987 Constitution, Article 3, Bill of Rights, Section 1. Kakaloka. Nakakaloka. Now, sa sinabi niyang manlalaban siya, siguro, alam nyo na guys take note nyo na yan. Sinabi niya manlalaban siya. I mean, hindi niya sinabing manlalaban siya, pero yan yung mukha ng kanyang message na hindi siya papahuli ng buhay. So basically, pag yung tao na yan, nagkaroon ng warrant of arrest, hindi inasahan na tegi siya, abay possible na totoo yung sinasabi niyang manlalaban talaga siya. Pero guys, overall and generalization, binigyan siya ng rule of law and due process. Binigay sa kanya yung karapatan niya. Binigay lahat. Pero at the end of the day, kung sakali man totoo or umabot na tayo sa senaryo na nanlaban siya, well, kasalanan niya na yun. Yun lang. Diba? Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mimo Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Pasensya na guys sa eyeglass ko kung natatakot kayo na parang multo. May nag-comment kasi parang multo daw. Hindi kasi guys, grabe yung ng ring light ko. Hindi din naman ako pwedeng walang ring light kasi masyadong madilim. So kapag ginanon ko, masakit sa mata. Yun, masakit sa mata. So, kailangan kong, hindi din kasi sa akin bagay guys, yung white na glass. Kasi pag white na glass, parang ganun din, tumatagos din siya. So, ito yung ginamit ko. Yung eyeglass sun, at least kahit papano, na giging hindi masyadong malakas yung impact ng sa akin, ng radiation ng light. Anyway, yun lamang guys. Ingat mga kababayan.